Kinben Book 5, Chapter 102. Miyerkules nga gaganapin ang Game 2 ng Mimaropa League Finals. 3 linggo na nga rin ang nakakalipas matapos magsimula ang ligang ito rito sa rehiyon na ginanap sa Palawan. Buwan na rin nga ng Mayo noong ganapin ang Game 1 at talagang napakabilis daw ng paglipas ng araw. 2 dayong kupunan na nga lang ang nasa Puerto Princesa City. Ito nga ay dahil sa sila ang naglaban sa finals at hindi ang alinman sa home teams nila. Isang araw nga bago ang mismong araw ng ikalawang game ay makikita naman mula sa isang maliit na kainan na malapit sa PPC Coliseum sina Maki Romero at Kyle Lastimosa. Magkasama nga silang kumakain ng halo-halo at dito na nga rin sila nagkaroon ng kaunting kwentuhan hinggil sa mangyayaring laban bukas. Talaga? Maglalaro ka na? Okay na ba ang tuhod mo? Tanong nga ni Kyle kay Maki na kasalukuyang nakatingin sa labas ng kainan. Okay na ito, napacheck na rin ni coach. Sabi naman ni Maki na pasimpleng napangiti. Good luck na lang sa game bukas. Hindi rin ako nakapaglaro ng whole game noong unang laban natin, kaya hindi kita pagbibigyan. Napangiti naman si Kyle matapos kainin ng saging na nasa kutsarang hawak niya. Tinatakot mo yata ako, Maki ah. Kulang kami sa offensive player kaya dikit ang mga naging laban ng teams natin. Wala ako. Kaya bukas, galingan mo ang depensa sa akin kasi kating-kati na akong maglaro ng basketball. May kaseryosohang wika pa nga ni Maki na pagkatapos ay sumubo ng sago at ube na nagmula sa kanyang baso. Alam din nga ito ni Kyle. Alam nga niyang sa oras na maglaro na si Maki bukas sa Kalapan ay mas lalong mahihirapan sila dahil hindi na lang si Mendez ang dapat nilang pakabantayan. Kilala pa naman niya si Maki at natitiyak nga niyang magiging maganda ang laro nito bukas dahil sa ilang araw itong hindi nakapaglaro. Nakakasama na niya noon si Maki kung kaya't alam na raw niya ang bagay na ito. Sa tingin mo ba ay hindi naaabot sa Game 3 ang laban ng mga teams natin? Tanong pa nga ni Kyle na pasimpleng tumingin sa phone niya na nasa ibabaw ng lamesa. Hindi na. Hindi sa sinasabi kong hindi ka magaling, pero maglalaro na ako bukas at masasamahan ko na si Ricky. May mahinang pagtawa naman si Kyle na napatingin sa kanyang kaibigan. Iyan ang gusto ko sa iyo, Maki. Mayabang ka pa rin. Tingnan na lang natin bukas. Mas maganda nga makapaglaro ka na para naman hindi mo masabing kaya dikit ang laban ay dahil wala ka. Sabi nga ni Lastimosa at nakikitang sinaid na niya ang laman ng kanyang baso pagkasabi noon. Hanggat hindi natatapos ang oras ng Game 2 bukas, hindi pa masasabing kayo ang mananalo. Tandaan mo, Maki, bilog ang bola. Sabi nga ni Kyle at parang may naglalabang aura sa tinginan nila ni Maki. Sinusubukan kasi nila kung sino ang unang masisindak. Kaso sa mga ganitong pagkakataon ay sadyang pareho silang mayabang at mataas ang kumpiyansa kung kaya't wala raw mananalo sa ganito. Kaya pala na-block ka ni Ricky noong game winning shot mo, sana. Wika naman ni Maki na nagpaseryoso bigla ng timpla ni Kyle Lastimosa. Sumagi na naman nga sa kanya ang pakiramdam na panalo na sana, kaso natalo pa. Hindi na makakaulit ang isang iyon sa akin bukas sa game 2. Hindi na talaga kasi hindi na magiging dikit ang laban. Pasaring ni Maki na pasimple ring natawa na naging dahilan upang mapailing si Kyle. Ikaw, Maki, matanong nga kita, ano ang plano mo sa basketball career mo? Tanong nga ni Kyle na marahang nagpangiti kay Maki. Kakatapos nga lang din ito na ubusin ang laman ng kanyang baso. Ako? Sa totoo lang, iba ang plano ko kung ikukumpara sa iyo at kay Ricky. Anong sa akin? Tanong nga bigla ni Kyle na ikinailing ni Maki. Wala akong pangarap na maging pinakamagaling na basketball player sa bansa. Wala rin akong planong mapabilang sa national team. Nakausap ko na rin si Chris din tungkol dito. At ang sabi ko ay ang mangyayaring Maharlika League sa Oktubre ay ang magiging huling taon ko na rin doon. Seryosong winika ni Maki na ikinaseryoso ni Kyle. Naalala nga ni Lastimosa na tuwing tatanungin niya si Maki sa gusto nitong mangyari sa basketball career nito ay wala itong nababanggit. Parang gusto lang talaga nitong maglaro, magkaroon ng malakas na kalaban at mag-obserba sa kanilang mga galawan. Magaling na si Ricky sa basketball at sure akong mas lalo siyang gagaling sa pagpasok namin sa Maharlika League. Winika ni Maki
nakitang kita sa mga mata na ito ay masaya sa mga nangyayari, lalo na kay Mendez. Pero hindi ka na maglalaro? Winika naman ni Kyle na napatingin muli sa kanyang phone. Maglalaro pa naman ako, pero baka sa Oriental Mindoro na lang. Huwag ka ring masayangan sa akin kasi ito naman ang gusto ko. Kaya ikaw Kyle, gusto kong makita kayo ni Ricky na maging magkakampi sa national team. Gusto kong dumating ang time na muling maghari ang Philippine basketball sa Asia, kagaya noon. Napailing naman si Kyle na napatingin kay Maki. Anong sinasabi mong sasali ako sa national team? Iba kong pumili ang mga iyon at sigurado akong mahihirapan ako. Unless lalapit ako kina Kyrie. Papahinang wika nga ni Kyle kay Maki. Kung gusto may paraan. Kung natatakot ka, parang hindi iyan ang Kyle na nakilala ko. Patawang wika ni Maki na kaagad na kinontra ni Kyle na napatingin pa sa labas. Itigil mo nga yan Maki. Baka hanggang maharlikalig lang din ako. Sabi naman ni Kyle na agad na inilingan ni Romero. Makikita nga rin sa loob ng lugar ang pagpasok ng isang customer na nakapamulsa. Nakasuot ito ng hooded jacket, shorts at humihikab pa na tila inaantok. Napasulyap nga rito sina Maki at Kyle at sandali silang nagkatinginan nang makita ang nasa 6-footer na lalaking iyon. Umupo nga ang lalaking iyon sa isa sa mga mesa at tumingin sa menu na naroon. Nang mga oras ngang iyon ay napatingin din ito sa pwesto ni na Romero at Lastimosa. Hindi ba siya si? Bulalas nga ni Maki at si Kyle ay pasimpleng napaseryoso nang tila may galit na tumingin sa kanya ang lalaking iyon. Ano ang ginagawa ng isang iyan dito sa Palawan? Winika pa nga ni Kyle na hindi nagustuhan ang titig sa kanya ng lalaking iyon. Magkaganoon man ay alam niya ang dahilan kung bakit ito ganito. Marahil ay dahil sa kamukha niya si Kyrie. Tumayo nga muli ang lalaking iyon na hawak ang menu. Naglakad na nga ito papunta sa direksyon ng dalawang lalaking pinagtitinginan siya. Inalis nga niya ang hood ng jacket niyang nakasaklob sa kanyang ulo at dito na nga tumambad ang nakaponytail nitong buhok. Kumusta na si Kyrie? Wala ba siya rito sa Palawan? Tanungan ng lalaki na napatingin kay Kyle. Titig na titig siya rito at parang gusto niya itong itayo at itulak sa lamesa. Mainit kasi ang dugo niya kay Kyrie dahil nitong nakaraan lang ay may usapan sila nito na magkita sa Cagayan de Oro. Naka-oo na ito kaso sa pagdating niya roon ay wala ang taong iyon sa bahay nito. Noong nakaraan nandito siya pero ngayon ay parang wala na. Seryosong sagot ni Kyle na medyo napalunok ng pagmasdan ang isa sa mga magagaling na manlalaro sa Mindanao at ang sinasabing best shooting player ng Maharlika League sa kasalukuyan. Ito nga rin ang ace player ng Davao City Durians, ang 6'3 shooting guard na si Alvin Solis. Wala talagang kagaling-galing na kausap ang kakambal mo. Umupo nga bigla ito sa isang bakanting upuan na nasa malapit at nakitabi sa dalawa. Ikaw, hindi ko akalaing nandito ka lang pala. Ang tagal na nating hindi nagkikita sa inyo. Sabi ni Kyrie ay naglayas ka na raw at hindi nababalik pa. Sinong mag-aakala na nandito ka lang pala sa Palawan? Napanood ko ang ilang laro mo sa replay at mukhang hindi pa nawawala ang lupit mo sa paglalaro. Mas magaling ka pa rin sa kakambal mo. Wika pa nga ni Solis at si Kyle naman ay hindi malaman kung matutuwa ba siya o hindi. Kilala niya rin kasi ito na isa sa mga mayayabang na manlalaro ng Davao. Isa pa, nakalaban na rin niya ito noon at alam niyang mahusay itong maglaro. Ano nga pala ang ginagawa mo rito sa Palawan? Napangiti naman ng pilit si Solis na napatingin din sa kasama ni Kyle. May gusto lang akong makitang player. Medyo na-curious ako sa maliit na player na kalaban ninyo. Ricky Mendez ba iyon? Napaseryoso na nga si Maki nang marinig ang pagbanggit nito kay Ricky. Napanood ko ang galawan niya at oo, magaling siya. Nakita ko nga rin ang ginawa niya sa iyo at doon ako medyo nahinaan sa iyo, Kyle. Sabi pa nga ni Solis at si Kyle naman ay napapilit na lang ng pagngiti. Bukod sa kilala niya kung sino ito ng personal ay ayaw rin niya ang ugali nito sa mga ganitong kwentuhan. Alam ni Kyle na magaling ito pero masyado raw itong mayabang para sa kanya. Hindi nga niya alam kung bakit nakikisalamuha pa raw rito si Kyrie.
Magaling naman talaga si Ricky Mendez. Kilala mo naman siguro ako. Hindi mo yun basta-basta nagagawa sa akin noong naglalaro pa tayo. Wika nga ni Kyle na naisipan ng bumanat. Si Alvin Solis naman ay marahang nawala ang yabang ng ngiti at napatingin kay Lastimosa. Anong taon ba ang sinasabi mo, Kyle? Parang napakatagal na ng basehan mo ah. Baka nakakalimutan mo. Nasa Maharlika League ako at ikaw ay nasa kung saan lang. Mas maganda na ang experience ko at alam ng kakambal mo na nag-improve na ang paglalaro ko. Sagot naman ni Solis at si Maki naman ay marahang napabuntong hininga. Magkaibigan ba kayo, Kyle, ng isang ito? Kung hindi ay pasabi namang sa ibang lamesa na lang magyabang. Napangiti naman ang pilit si Kyle na tiningnan sa mata si Maki. Huwag mo nang patulan, sira ulo itong si Solis. Ito nga sana ang gustong sabihin ni Kyle kay Romero. Sumama tuloy ang kutob niya sa magiging reaksyon ni Solis sa nasabi ni Maki. Nagdilim naman ang paningin ni Solis na marahang lumingon uli sa kabila niya sa pwesto ng kasama ni Kyle. Sino ba itong kasama mong ito, Kyle? Basketball player ba ito? Magaling ba ito? Tanong nga ni Solis na tiningnan si Maki sa muka. Kung gusto mo, mag-basketball tayo para malaman mo kung magaling ako. Mayabang na wika pa nga ni Maki na kinaseryoso lalo ni Kyle. May laro tayo bukas, Maki. Mapapagalitan ka ng coach mo. Angal nga ni Kyle at si Solis naman ay napatayo habang nakatingin kay Romero. Iyan ang gusto ko, basketball. Wika nga ni Solis at makikita nga ang tila paglalaban ng kanilang hindi nakikitang presensya dahil parang hindi na raw mapipigilan ang dalawang ito sa kanilang plano. Si Kyle nga ay gusto pang kumontra. Kaso, para naman daw na magagawa niya iyon sa dalawang ito na alam niyang hindi basta-basta magpapatalo sa isa't isa. Bakit kasi nandito itong si Solis? Ito namang si Maki. Pumatol ka agad. Bulalas na nga lang ni Kyle sa sarili. Lumabas na nga sila ng resto at makalipas nga ang ilang minutong paghahanap ng mapaglalaro ang court ay sa wakas may nakita rin sila. Pinalabas nga ni Alvin Solis ang mga naglalarong bata sa loob ng court. Kinuha nga rin niya ang bolang gamit ng mga ito at pagkatapos ay doon na nga sila nagkaharapan ni Romero para sa isang one-on-one basketball matchup. Hindi nga ito inaasahan, ngunit ito na nga, si Maki Romero laban sa best shooter ng Maharlika League, Alvin Solis. Sa pagkakaalam ko ay anak ito ng isang magaling na player noon sa PBA. Tingnan nga natin kung gaano kakalakas. Sambit na nga lang ni Maki sa kanyang sarili at pagkatapos noon ay sinambot na nga niya ang ipinasang bola ni Solis. Kasunod din noon ay ang pagpapatalbog niya rito at ang biglaang pag-atras. Isang step back jump shot nga ang agad na pinanimula ni Maki Romero. Napangiti naman si Alvin Solis nang subukan niya itong pigilan. Ang bola nga ay umarko na sa ere at sa paglapag ng dalawa ay sabay silang napatingin dito.